Ang malinaw na piraso ng salamin sa gitna ng mesa ay kuminang sa liwanag ng chandelier. Marble, kristal, at isang katahimikan na naputol ng may masamang pagngingit-ngit ng gulong. Sa labas, ang lungsod ay naglalakad sa ilalim ng isang malabong ulap. Sa loob ng Azure Table, ang manipis na hangin ay nagdala lamang ng amoy ng langis at citrus, ng mabigat na alak at mga pag-aayos na ginagawa para sa gabi. Sa isang dulo ng silid, ang isang lalaki ang nakaupo na may hawak na baso na hindi niya pinilit ibaba. Nasa mukha niya ang pagpipigil na para bang pinipilit ang katahimikan na manakili. Si Daniel Kang. Bago tuluyang sumabog ang gabi, may isang babae na naglilinis ng baso sa bar. Itim ang buhok, maikling bangs, mga kamay na parang pangkaraniwan lamang sa isang lugar kung saan ang mga kasuotan ay kinikimkim ang kanilang mga lihim. Si Riley Clayton ay nagbabalat tayo, waiter, bartender, black waitress sa isang lungsod na sadyang matigas. Sa mga mata niya, ang Azure Table ay isang entablado. Bawat galaw ng waiter, bawat pulso ng ilaw, bawat posisyon ng mesa ay impormasyon. Ang lengguwahe ng uniforme, apron na tumami sa tiyan, leather strap sa baywang, ay pabalat lamang. Sa ilalim nito, pulbos ng lumang kasanayan, paggising ng mga nervyo na hindi basta-basta natuto mula sa mga libro. Bago magsimula, kung gusto ninyong manatili sa pinakamakakwentong sulok ng mga intriga at aksyon, mag-subscribe at manatili hanggang sa katapusan. Isang mabilis na like at comment lang, sabihin ninyo kung alin sa karakter ang pinaintriga ninyo, ang uliran na may sugat o ang babaeng may itim na kamay at mas malamlam na nakangiti. Ngayon, bumalik tayo sa mesa. Siya ang unang nakakita ng 5, hindi naramdaman agad ng iba. Lumabas mula sa anino ng rehiyon ng entrance, 5 lalaki na naka-jacket, mukha nakalipat sa mga brim ng bini, mga kamay na kumakapit sa mga baril na parang kasangkapan sa bahay. Hindi sila nagmamadali, ang kilos nila ay nagsasabing sila ay may plano. May linya ng lihim na impormasyon na nag-use sa utak ni Riley kagaya ng wireframe. 2 sa kanila ang nakatingin sa paligid na titiyak sa ruta. 2 ang nakatutok sa pinto. Ang 5, isang maliit na lalaki sa gitna, humawak ng maliit na metal na bagay sa bulsa, mukhang detonator o simpleng lockpick, hindi pa malinaw. Riley ay nakangiti, hindi para sa saya, kundi bilang reflex. Sa sandaling nakita niya ang posisyon nila, nag-record ang kanyang ulo ng mga posibilidad, exit strategies, potential casualties, timing ng crowd reaction. Ang bar ay may 2 pinto sa kusina, isang service elevator at isang private side entrance na bihirang ginagamit. CCTV sa kisame, sub-feed sa opisina ng seguridad, tingin niya marahil ay nakaloop ang feed, ilang minuto ng kontrol at isang planong pabalik sa dilim. Ang unang putok ay hindi malakas, tila isang warning lamang, isang piraso ng glass na nabasag sa isang bahagi ng hall. Ngunit, iyon ang naging simula. Ang 5 lalaki ay sumabog papasok na parang hayop na naglalakihang pinto. Ang mga bisita ay tumindig at may hinugot na sigaw. Ang mga service staff ay nagkakagulo. Sa tono ng musika ng bar, ang aksyon ay napabilis. Para sa maraming tao, ang mundong iyon ay naging mabilisan at puno ng pagkamangha. Para kay Riley, ang aksyon ay nagiging matrix ng paggalaw at responsibilidad. Pumasok sa eksena si Daniel, tahimik na lumabas mula sa privacy booth. Ang kanyang suot ay perpekto, itim na jacket na kumakapit sa balikat, mga mata na malamig. Hindi siya kumalat ng takot. Si Daniel Kang ay may karanasan sa takot at alam niyang may iba pa roon. Nang makita niya ang 5 lalaki, nag-scan siya. Sa buto ng kanyang professional memory ay nakita niya ang posibleng rason. Isang targeted hit. Siya ang target, ngunit hindi iyon malinaw agad. May mga kamay na nagtatakip sa mga bibig ng bisita, mesa ang nagsisilbing proteksyon. Si Riley ay kumilos bago kumilos ang karamihan. Maliit at maiksi ang galaw niya, isang timpla ng kusang kamay at conditioning. Mayuyon siyang naglakad palayo sa bar, nagpasok ng isang maliit na metal sa ilalim ng counter, hindi isang bagay na nakikita ng marami. Mabilis ang kanyang pasya, magpabago ng setting, gamitin ang mahabang sarili niyang ruta.
Sa loob ng 1 o 2 sandali, siya ay nasa likod mismo ng target ng mga panloob na lalaki. Hindi siya umaasa sa bulis, umasa siya sa timing. Ang 5 lalaki ay hindi inaasahan ng sagot. Sila ay may plan, may dala silang mapa ng lugar, ilang intelligence at malamig na kamay. Ngunit hindi nila alam ang isang bagay. Ang isang waitress sa bar ay may mas maraming kasagutan kesa sa naisip nila. Lumapit si Riley sa maliit na lalaki sa gitna, na tila may maliit na detalyeng hawak at sa isang susunod na ikot ng kombinasyon ng mga galaw, kinuha niya ang maliit na bagay mula sa kamay nito na parang pagkuha lamang ng susi mula sa mesa. Ang maliit na lalaki ay nagulat at nagtangkang umatras. Isang pagngirit ng bakal ang tumunog, isang maliit na piraso ng metal na ihuhulog sa sahig gumulong sa ilalim ng mesa. "Ikaw," sabi ng maliit na lalaki, tinutukoy si Riley at may hinigpit sa boses, ang uri ng takot na sumusunod kapag nawala ang kontrol. "Anong?" Pinutol ng putok ang boses niya. Isang malakas at malatrigger na sumalpok sa ilaw. Ang baso sa mesa ay nagkalat, kumintal ang likido sa hangin. Isang malalakas na suntok ng adrenaline ang humatak sa dibdib ni Riley. Tumayo siya, mabilis, at sa madaling paggalaw ng kamay, sumandal siya sa likod ng maliit na lalaki at ginamit ang kanyang katawan bilang panakip. Isang kamay niya ang kumapit sa leeg ng lalaki, isa naman ang mabilis na nag-slide sa pula na butas sa papel sa kanyang uniform, isang maliit na payong na ginagamit para sa ticket slips, ngunit ngayoy ginawang strap ng kontrol. Isa sa mga lalaking nanggugulo ang nakatunog, isa'y tumingin kay Daniel, iba'y lumiko at nagtangkapang bombahin ang lugar. May isang bumulundak na tunog at ang mga checkpoint ng seguridad ay nag-light up. Sa puntong iyon, hindi malinaw kung sino ang nakaloop ng CCTV. Tumindi ang gulo. Si Riley sa gitna ng lahat ay tumingin kay Daniel, isang mabilis na mata, walang panahon sa mga pahayag. Siya ay nagsalita, hindi kagaterminado ng kanyang tono, kundi ng order. "Kumuha ka ng tao sa kanang pintuan," utos niya, mabilis at malinaw. "Huwag silang iwan, dalhin mo sila palabas sa kusina, ngayon." Nagsablay ang isa sa mga attacker, hindi kompleto ang koordinasyon mareka. Si Daniel, tulad ng inutusan, ay nag-mobilize. Hindi para magdalang tao, kundi dahil alam niya kung paano makitungo sa isang tombstone na sitwasyon. Order, control, exit. Sumunod siya. Ang mga files ng kanyang kasaysayan ay pumipigil sa kanya mula sa pagiging impulsive. Siya ay kalkulado. Tumango siya kay Riley at kumilos. 2 tao na hindi pa rin nag-uusap ng higit sa 5 salita ang nagpalitan kapag may peligro. Ngunit sa paggalaw na iyon, may isang bagong koneksyon ang nabuo. Hindi romantikong pagtingin pa, kundi isang bagay na mas marupok at mas totoo, pagtanaw ng kakayahan. Ang sigalot ay naging isang bulwagan ng mga galaw. May ilang mga tawag sa telepono na natanggap sa labas, may mga gamit nagkalat at parallel na trap, a diversion sa parking lot, isang sasakyan na may mga pinto na nag-slam. Ang 5 lalaki ay nagkaroon ng adrenaline spike. Hindi nila inaasahan ang mabilisan at walang hiya na pagsalubong ni Riley. Ang pinakamaliit sa kanila na nawala ang detonator ay nagngingit-ngit at nagtangkang tumakas. Naputulan siya ng pagdagsa at naputulan din ng paghinga ang kanyang mga kasamahan. Sa loob ng 5 minuto o iyon ang tila sa oras, ang Azure table ay naging battlefield at dali-dali ring naging crime scene. May pulis sa labas sa loob ng 10 minuto pagkatapos at sa loob ng kalahating oras, may mga taong nagdaladala ng mga first aid kit. Ang mga bisita ay inilipat sa isang zone. Ang mga server ay nakashock. Si Riley ay nakatayo sa counter, may dumi ng alak sa pulso at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa hormone at pagod. Pulang ilaw ang nagfa-flash sa bubong at kaharian ng mga cams ay nagpapadala ng feed na hindi alam kung sino ang nag-loop. May isang sandali ng katahimikan bago ang mga ambulansya. Si Daniel ay lumapit at tumingin sa kanya. Nang diretso, walang papansin na mga salitang malamig, may pasahang pagtingin ng pasasalamat at ng isang karanasan. "Hindi kita kilala, ngulit dapat kitang kilalanin." "Salamat," maikli niyang sinabi. Hindi malaki sa puso niya ang magbigay ng pasasalamat. Ang salita ay isang bitter pill. "Nanlaban ka," sagot ni Riley at may kaibang tunog ang tinig niya. Hindi pagbibiro, hindi papure, kundi pagsusure. "Alam ko kung paano mag-split ng pressure." Marahil, tiningnan niya ang guhit sa kanyang kinakagat na palad. Marahil, tinulungan kita rin. May katotohanan iyon at alam nilang pareho.
Hindi iyong lumalabas sa headline, lumulutang lang ito sa mga sulok ng informants at mga barong buhok ng mga nagbabantay. Samantala, si Riley ay nagpapanatili ng trabaho sa bar. Naging normal para sa kanya ang pagpasok at paglabas mula sa mundo ng survival. Ngunit, ang gabi na sumiklab ay nag-iwan ng pambihirang marka, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa isang piraso ng kanyang loob na nagkatawang tao kapag nakaharap ang panganib. Sa isa sa gabi, habang naglilinis siya ng isang mesa sa brass lantern, napansin niya ang maliit na fold of paper na bumagsak mula sa bulsa ng isang commuter jacket, isang lumang receipt na may logo ng isang shipping company, at isang numero na tumuturo sa isang pier sa Southern Docks. Hindi siya sigurado kung bakit niya ito kinukuha, marahil dahil sa reflex, marahil dahil kapag ang mundo ay nag-uukit ng pattern, siya ay nakatingin. Sa kabilang banda, si Daniel ay nagsimulang mag-set ng mga bagay sa labas ng kanyang imahen. Nagpadala siya ng mensahe kay Minjon, ang head of security niya, isang lalaki na matagal ng kasama, isa na dating sundalo at ang pinagkakatiwalaang kamay sa operasyon. Nag-utos si Daniel ng dagdag na pananaliksik sa mga leads at ng pag-secure sa pamilya, lalo na sa kanyang nakababatang kapatid, na Hana, na nakatira sa suburb ng lungsod at mayroong puso na parang glass, mahina sa mga kamay ng taong may planong magpahamak. Sa mga lihim na pag-uusap na iyon, nagkaroon ng isang kulay na hindi niya inaasahan, pag-aalala. Siya ay napapansin na may dalang malalim na pagnanasang protektahan. Ang mga susunod na araw ay nagsimula ng pattern, paghugas ng karahasan at pagsusuri ng mga scars. May mga meetings sa heavy suits, may mga whisper meetings sa parking garage, may mga bagong playlist sa teleponong pinagkakatiwalaan. Si Daniel ay may buong staff, si Riley ay may maliit na buhay. Ngunit ang dalawang mundong iyon ay unti-unting nagkakabit sa isang knot na hindi madaling gupitin. Sa isang gabi na walang hanggan, nag-text si Daniel ng isang simpleng bagay kay Riley. "Kahapon ay nag-utang ako ng buhay. Kung may gusto kang ipagawa, sabihin mo." Hindi ito isang offer. Ito ay isang extension ng isang pact na nabuo sa gitna ng bala at baso. Si Riley ay tumingin sa mensahe ng matagal bago siya nag-reply. "Hindi ako naglilingkod ng pasasalamat, naglilingkod ng kondisyon." At sa ilalim ng kanyang salita, inilagay niya ang isang linya, equal risk. Hindi siya magpapadala sa isang power play. Kaya nagtakda ang dalawa ng isang panibagong termino. Sila ay papasok sa isang uri ng kasunduan, hindi employer at empleyado, hindi boss at underling, kundi mga kalahok sa iisang laban. Ang panibagong kabanata ay buong taktikal, pagsubaybay sa Los Reyes, pagkuha ng impormasyon mula sa shipping manifest at pag-trace sa isang warehouse sa Bayabihin. Sa isang malamig na umaga, nakita nila ang isang pattern. Isang container line na kanina pa dumadaan sa mga papeles na may mga pangalan na pinalitan. May isang offshore company na may moderate na link sa Reyes. Kung siya ay may track record sa pagsasara ng mga negosyo na may madilim na pahina ng bayarin, si Daniel ay isa sa mga bihasa sa paggamit ng monetary leverage. Si Riley naman ang dalubhasa sa streetcraft, mga taong nagiging daliri sa dilim at naglalagay ng mga mata sa mga pasikot-sikot. Ngunit hindi sila nag-iisa. May bumangong banta mula sa loob ng kanilang mga ranggo. Si Minjun, ang head of security, na tila masyadong maaasahan sa araw na lumipas, ay nagkaroon ng mga private calls. Ang kanyang mga aksyon ay may maliit na lunod ng pagbabago. Hindi ito maiiwasan. Ang isang tao na nasa gilid ng access ang maaaring magpalabas ng lihim, at sa kasong ito, may maliit na bagay na lumusot. Isang dokumento na nagsasabing may nakatakdang planong pagdakip ng sister ni Daniel bilang countermeasure. Ang tensyon ay nag-build. May mga palatandaan ng sunog, literal at simboliko. Sa lahat ng senaryo, ang apoy ay sumisimbolo ng paghihigante at pagsusunog ng lumang mga alyansa. Ang tubig, ang dagat at ang cliffs, tayo at ang mga hangganan ay kumakatawan sa pagpili, tumakas o tumayo. Sa loob ng mga sandali na sumunod, ang dalawa ay naninindigan sa gilid ng pagkatuto, magkasama man sila o magkakawatak-watak kapag nag-ikting ang bagyo. Sa huling eksena ng gabi, si Daniel ay nag-anyaya kay Miley sa kanyang penthouse, hindi bilang pagmamay-ari, kundi bilang pagsubok sa isang koneksyon.
Ang penthouse ay puno ng glass at liwanag ng lungsod. Ang malinis na linya ng modernong arkitektura ay parang salamin na kumikislap habang ang mundo sa labas ay naglalakad. Sa loob, may isang katahimikan na nagpunta sa pagitan nila at sa unang pagkakataon, matapos ang kanilang unang pagtutulungan, tahimik nilang pinagsaluhan ang isang baskong alak. May mga bagay na hindi ko ibinabahagi, sabi ni Daniel habang kumakapit siya sa baso. Pero gusto kong malaman, hindi para sa negosyo, para sa akin. Tumango si Riley at sa unang pagkataon ay nagkaroon siya ng malalim na sandali ng kahinaan. Hindi lubang marami, ngunit sapat para makita ang isang peraso ng puso niya na nakapunit. Ako'y nanatili dahil may mga bagay ako na pinoprotektahan. Hindi ako nagpapakilala, ako ay tumitingin sa kaligtasan. Kung may magtatangkang kunin iyon, hindi ako papayag. Nagtagpo ang kanilang mga mata at nag-anihan ng isang init. Hindi iyon puro pagnanasa, hindi pa, ngunit isang pagkilala. Sila ay may parehong kakayahan at handang magsakripisyo. Sa isang mabilis na sandali, naglapag ang kanilang mga labi sa isa't isa, maiksi, tensyonado, puno ng mga hindi sinabing pangako. Ang kurot ng intimacy ay naging isang pangako ng bagong uri, hindi romance lang, kundi isang alliance. Ngunit sa loob ng penthouse, may isang email na dumating sa telepono ni Daniel. Mula sa isang burner account, isang larawan, isang kuha ng Hana, nanonood ng hapunan sa loob ng kanyang bahay, may isang tao sa pintuan. May text, kung hindi kayo babawi sa kanilang utang, sisira kami ng piraso ng mukha ng iyong pamilya. Wala namang pangalan, wala ring pista maliban ng isang lugar, isang maliit na warehouse sa baybayin. Ang puso ni Daniel ay lumundag, hindi dahil sa takot lamang, dahil sa pagkilala na ang giyera ay nagsimula na. Tumitig siya kay Riley at nakita ang parehong malinaw na rune sa kanyang mukha. Huwag mong i-push ang kanyang limitasyon, huwag mong sulitin ang kanyang pagpipigil. Kailangan nating maghanda, sabi niya. At kailangan nating magtiwala, tugon ni Riley. At kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang ibig mong ipagtanggol. Ang lahat, ang sagot niya, at hindi lamang ang negosyo. Sa labas, ang lungsod ay tahimik na nanonood ng mga ilaw. Sa loob, ang dalawang tao ay naghanda sa kanilang mismo sa isang labanan na magiging malapit at personal. Sa kabilang dulo ng kanilang pagsisikap, may naglalakad na isang lalaki na may hawak na telepono. Minjon, na naglalakad sa pagitan ng mga ilaw at anino, ang kanyang mukha ay malamlam. May tensyon sa kanyang puso, may mga dahilan para sa kanyang mga kilos, ngunit ang hinaharap ay hindi pa nasusulat. Sa puntong iyon, habang ang tubig sa baso ng alak ay paunti-unting nag-flicker sa ilalim ng ilaw, si Riley ay tumigil at huminga ng malalim. Ang lugar na handa nilang pasukin ay isang malawak na mundo ng smuggling, ng sirang pamilya at ng mga desisyon na maghuhubog ng kanilang mahalagang hinarap. At habang siya ay tumitig sa bintana, narinig niya ang malakas na sigaw ng lungsod sa ibaba, mga sirena sa distansya, ang galit ng trapiko, ang mga naliligaw na alon ng tao. Kung papapatayin nila ang sinuman, sabi niya sa sarili, hindi ako titigil. Ang plano ay magsisimula bukas. May lista ng 3 pangalan, isang mapa ng pier at isang maliit na ekipo. May isang pangako na naitakda, equal risk. Hindi ito magiging simpleng pag-alis. Ito ay magiging labanan para sa pamilya, para sa pribilehyo at para sa pagtiyaga ng dalawang tao na may oron lamang isa't isa bilang kasangga. Ngunit, may isa pang bagay na hindi nila alam. Minjon ay may lihim at ang Los Reyes ay mas matatag kaysa sa inakala nila. Ang ilan sa kanilang tao ay maglulusot at ang kabiguan ay magdudulot ng pagkakawatak-watak. Ang unang maliliit na peraso ng planong iyon ay nakaset sa susunod na araw, isang scouting run sa docks, isang maliit na diversion at isang pagtatangka na magkuha ng isang manlalaro ng Reyes. Sa madaling salita, ang laro ay nagsisimula. Sinalubong ng malamlam na liwanag ng pier ang kanilang paglapag. Amoy langis at maalat na hangin, mga crate na nakatulog sa gilid at ang tahimik na paggalaw ng mga tao na parang anino lamang. Walang ilaw ang naiiwan sa kahabaan ng dock maliban sa ilang poste. Iyon ang kanilang kalamangan. Si Daniel ang nangunguna.
May isang maliit na mapa sa kanyang kamay at isang laging seryosong tingin. Si Riley ang nasa likuran niya. Tahimik, nakahanda, ang mga runes sa kanyang panga tila nagningning sa anino. Kasama nila si Migs, ang driver at mata sa likod. Si Carla, mabilis ang mga kamay para sa kandado at alarm, at isang maliit na tao na tumutulong sa kanila para sa diversion. Si Rafa, nakababa ang ulo, maluwag ang mga kilos, laging may nakatagong ngiti na hindi dapat magpakita. Bawat isa ay kinuha sa desisyon, equal risk. Bawat tao ay may utang, may dahilan o may takot. Umupo sila sa isang lumang cargo van at nagmasid sa lugar mula sa isang distansya. Sa mapa, 3 pangalan ang nakabuleted, mga target na sinasabing bahagi ng Los Reyes network ng smuggling. Ang una ay isang maliit na tagapamagitan na madalas lumilitaw sa pier kapag may mga container na kailangang mawala. Ang ikalawa ay isang driver na nagbibihis ng pilay upang hindi makilala. Ang ikatlo ay isang maliit na timekeeper, tagapamahala ng shift sa piers, simpleng tao, ngunit may hawak ng mga susi at lista. Huwag tayong magtagal, bulong ni Riley. Gawin natin ito, makakakuha tayo ng impormasyon, hindi ng labanan. Kung may makipagsuntukan, sabi ni Daniel, hindi ako aalis at iiwan ang sinuman. Tiningnan niya ang mukha ni Riley ng matagal, hinahanap ang sinumpaang limitasyon at nakita ang isang maliit na pagyuko sa mga labi niya. Hindi siya nagsalita, hindi na niya kailangan. Ang planong naabot nila, Rafa ang magbibigay ng diversion sa kabilang dulo, isang maliit na sunog sa isang karton ang magdudulot ng kalituhan, habang si Carla at si Migs ay papasok sa isang storage shack upang hulihin ang unang target at kumuha ng ID. At pagkatapos ay ngumiti sila at umalis kasama ang isang kwentong hindi totoo. Si Daniel at si Riley ang kukuha sa pangalawa at tatlo, higpit lang, mabilis, walang malalaking ingay. Nakita nila ang tao sa unang target, maliit, matangkad, naka-hoodie, naglalakad ng pababa ng pier habang nagte-text sa telepono. Si Rafa na ang lumapit, nagpaandar ng maliit na flare at agad nagulat ng apoy. Ang ilan sa mga tagamasid itumalak, ang mga lalaki sa pier ay nagdikit at nagtanong. Sa loob ng kaguluhan, pumasok si Carla kasama si Migs. Mabilis nilong pinutol ang pasa sa shack. Mabilis, profesional, parang ilang kamay lamang ang gumalaw. Ngunit bago pa man nila makuha ang target, may isang kaluskos sa likod ng container. 2 figure ang sumulpot, hindi formal, ngunit hindi rin amag. Nilakad ng target na tila nangamba at nanghinayang at biglang tumakbo. Si Migs agad ang sumunod, si Carla ay namutla at sinugod ang isang lock. May nag-iingay, isang otoridad ba o ibang mga tao? Nakatakas, sigaw ni Rafa, at ang mga anino sa gilid ng pier ay naglakad papunta. Hindi iyon bahagi ng plano. Nakita nila ang mga lihim na mata na tumatanaw mula sa laman ng shipping crate, mga ulo ng Los Reyes. May lumabas na isang boses, huwag niyong galawin yan. Ang tipo ng boses ay hindi nagpatawad. Isa sa mga lalaking lumabas ay may tindig na nangunguna. Harap niya ang maliit na lalaki na kanilang binabantayan. Sumilip si Daniel, naramdaman ang bawat pagtaas ng puso, habang si Riley ay unti-unting kumikilos na parang isang predator. Ilabas mo ang iyong mga kamay, sabi ni Daniel, hindi nagpatawad. May lakas sa tinig na iyon, may babala. Ngunit ang lalaki ay nagngingiti lang at lumabas ang iba pa. 6 na piraso ang dumaan sa liwanag ng poste. May baril, may knives. Ang mga mata nila ay malamig. Huminto, sagot ng leader. Hindi ito ang inyong laban. Ngunit ito ang laban namin, sagot ni Riley, at sa isang mabilis na galaw, naramdaman ng grupo ang isang paglubha ng tensyon. Ang unang putok ay hindi nagmula sa kanila, nangyari mula sa gilid, isang putok na nagbigay ng sabayang kaguluhan. May sumigaw, may bumagsak. Nag-ikot ang lahat, may taong nagtatakbo, may nakahawak sa tiyan, may dugo sa tabla. Si Daniel ay tumalon, hinila si Migs at nakita niya sa ibabaw ng dimly lit crate ang mukha ni Minjun, nakausap, nasa gilid, hawak ang telepono.
Tumitig sila sa isa't isa. May isang sandali ng pagkilala. Ang telepono ni Minjun ay kumikislap sa screen na may text, parehong burner account na nagpapadala sa larawan ng bahay ni Hana. Walang oras para damdamin. Ang putok ay humahaba, si Rafa ang sugod, si Carla ay tumalon, at si Riley, hindi nag-aalinlangan, ay bumagsak sa galaw na walang habas. Sa loob ng minuto, nag-ulo ang hangin, may lalaking lumabas mula sa isang cargo, may hawak ng isang malaking tubo. Si Daniel ay nagtangka na lumuhod sa harapan upang protektahan ang kwentong kanilang pinagdadaanan. Ngunit sa isang mabilis na kamay, si Riley ang nagsalo sa tubo at ginamit bilang leverage para palunin ang lalaki. Nakuha nila ang unang target, isang maliit na lalaki na kahandusay sa gilid ng crate, nakahawak sa pintuan ng paglisan. Si Rafa ay nakasaplot na pabuntong hininga, habang si Daniel ay humihingal sa likod ng isang pader. May isang lalaki ang tumayo, isa pang pangalan sa loro, Isidro. Tinakpan niya ang mukha, nanginginig at hinila siya ni Migs papunta sa van. Nagkatinginan sina Daniel at Riley. Hindi nila inaasahan ang ganitong dami ng mga tao, pero may nakuha sila. Isang maliit na test subject at sa bulsa niya, isang listahan ng kargamento at oras, mga dates at mga pangalan, maliit na marka ng Los Reyes. Hindi sapat para itapon ang buong network, ngunit sapat para magsimula. Inilagay nila si Isidro sa loob ng van at mabilis na umalis bago dumami ang mga militar o mas masama pa, mas marami pang mga anino. Sa biyahe papalayo, huminga ng malalim si Daniel at hinawakan ng ulo ni Isidro. "Sino nag-utos sa'yo?" tanong niya. "Sino ang sumusuporta sa paghatid ng mga container?" Si Isidro ay tumingin, mata niya ay nangangalit at takot. "Hindi ako ang nag-utos," sagot niya. "Pinuntahan lang ako. Ang pangalan, Arturo." Arturo Reyes. Pero hindi sa taas. May iba, may isang schedule. Bukas, shift ng hating gabi. May isang container na may label na, "Stop," sabi ni Riley. "Ano ang ginagawa nila sa loob? Anong nilalaman?" "Medical supplies," tumugon si Isidro, at ang kanyang mga labi ay nangingig. Hindi bagay sa smuggling, mga boxes na may seals ng pagawaan. May mga pangalan doon, Daniel. May pangalan ng isang tao na huminto siya, tila may natatakot na masabi. "Sabihin mo," utos ni Daniel, marahang nanginginig. "Sabihin mo." Lubingon siya, at sa loob ng van, narinig nila ang mabigat na paghinga ng gabi. May malambot na tunog ng labis na pag-igting. "Hana?" bulong ni Isidro. Halos hindi malinaw. May listahan na may Hana Reyes. Para sandali, tila huminto ang mundo ni Daniel. Ang mga ilaw ng lungsod ay parang tumalon sa walang hanggan. Hindi ito dapat mangyari. Ang pangalan ng kanyang asawa sa listahan ng Los Reyes, hindi iyon eksakto. Ngulit may totoo roon. Isang planong gumagalaw na mas malaki kaysa sa karaniwang smuggling. May koneksyon, may panganib. Sa likod ng van, sa gilid ng kalsada, isang kotse ang huminto at nagpark malapit. Mula rito, isang boses ang tumawag. "Magaling ang pagkakakuha ninyo," sabi ni Minjun, lumalabas mula sa dilim. Ang tono niya ay malamig, ngunit may tinig na hindi masyadong tumitibay. May ilaw na dumampi sa mukha niya, at may nakita silang minanang piklat sa panga, isang pahiwatig ng mga nakaraang laban. "Huwag kang lumapit," utos ni Riley, at mabilis siyang tumayo sa pagitan ni Minjun at ng van. Ang baril ni Migs ay nakatutok, si Carla ay nag-aalay kay Isidro. "Ano ang pakialam nyo?" Minjun tumingin sa kanila ng may mabigat na pagtingin. "Hindi ako ang kalaban ninyo," sabi niya. "Hindi pa. Pero kung itutulak ninyong mag-wise ito, masisira ang lahat." "Sinong nagpadala sa'yo?" tanong ni Daniel. "Ano ang partisipasyon mo rito?" "Ang pangalan na dapat ninyong pagtuunan ng pansin ay hindi ko sasabihin ngayon," sagot ni Minjun. "Pero may isang bagay na dapat kayong malaman. May mas malaking laro ang nagaganap, at hindi lang kayong dalawa ang nasa loob nito." Si Riley ay tumanggi. "Kung may kaligtasan na nangyayari, sabihing totoo. Wala na tayong oras para sa mga metaphors." May maikling katahimikan.
Tila naglalaban ang dalawang mundo. Ang mundo ni Minjon na may isang lihim na dahilan para magpuslit sa pagitan ng mga linya, at ang mundo ni na Daniel at Riley na handang kumatay para sa kanilang mga pamilya. Sa isang sandali, nakita ni Daniel sa mukha ni Minjon ang isang lihim na pangakong may pagkahabag. May kapangyarihan na magsabing hindi niya kayang masupil ang mga tao. May nagsabi sa iyo ng pangalan ng isang tao, Hana. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin yan para sa kanila, digs ni Minjon. Ngunit ang isang tao sa loob ng Los Reyes ang nag-utos ng isang bagay na malayong masama. Kung tatanungin ninyo ako kung saang bahagi ako, hindi ako nagsasabi na maaasahan ako. Pero hindi ako nandyan para pahirapan ang pamilya nyo. Ang salitang iyon, pamilya nyo, ay parang tiyempo ng bomba. Daniel ay tumigil. Ang mga mata niya ay nag-focus. Kung may alam ka, sabihin mo, ngayon. Minjon huminga. May courier na pupunta sa pier bukas ng hating gabi. Hindi lamang ito kargamento. May isa pang pangalan sa listahan. Isang tao mula sa loob ng inyong kumpanya. Hindi ko aalisin ang anumang pangalan, ngunit ang pangalang nakalagay ay tumigil siya at ang kanyang mukha ay nagpakita ng suliranin. May koneksyon sa inyo, Daniel. Hindi sinasadya, hindi niya alam ang saklaw. Hindi nila alam kung dapat nilang maniwala. Pero ang bawat salita ni Minjon ay nagpakawala ng bagong hampas sa dibdib ni Daniel. Isang posibilidad na may ahente sa loob nila. Na ang laban ay hindi lamang laban sa Los Reyes, kundi laban rin sa kanilang sarili. Kung totoo yan, sabi ni Riley, sabihin mo, kung hindi, aalisin ka namin bilang banta. Minjon tumingin sa kanya at ngumiti ng sadya. Sana, buong tibay na tugon, maayos ninyo kung sino ang kaibigan at sino ang ulan. Hindi sila nabigyan ng daan para magtanong pa. Sa likod ng kanto, may dalawang malalakas na ilaw ang dumulas, mga headlights na malapit sa kanila. Ang boses sa radyo ni Migs ay nag-alerto. May dumating, multiple vehicles. Ang van ay may mga mata na sumusuntok mula sa dilim. Ang gabi ay nagiging mas masikip. Si Minjon ay tumingin sa kanila, nagbigay ng isang mabilis na paggalaw ng ulo at nawalan sa dilim. Hindi siya iniwan, hindi siya sumabay. Parang sinabing, huwag magpakasobsob sa ilaw. Si Daniel ay nanatili sa van, nagpupumigla sa hanggaran na sundan. Ngunit hinahadlangan ng katotohanan kung kailangan nilang alagaan si Isidro, ang mga listahan at higit sa lahat, Hana. May mole, buntong hinga ni Daniel. May taong nasa lahat ng dulo. Riley tumingin sa kanya at sa sandaling iyon may isang pangako na hindi na lang salita. Gagawin nila ang lahat para tuklasin kung sino ang nagtaksil. Kahit ang katotohanan ay humahampas ng masakit. Napunit na ang kanilang tahimik na mundo at ang laro ay nagpapatuloy sa isang antas kung saan ang bawat pagkilos ay may konsekwensya. Sa harap nila, ang pier ay bumalik sa katahimikan. Ngunit, alam nila, sa bawat silid ng warehouse, sa bawat pangalan sa listahan, may mga piraso ng buhay na nakataya. At si Minjon, ang anino na lumabas at nawala, ay nagiiwan ng isang pangako na hindi nila lubos na maintindihan. Ang susunod na gabi ay hindi na magiging pareho. Ang ilaw mula sa mga sasakyan ay dumulas sa kahabaan ng pier. Nagbuburst ng puting liwanag na parang nagkakasalubong ng mga puso. Nag-usli ang mga pintuan at lumabas ang mga kalalakihan, nakamaskara ang mukha, nagbitbit ng baril na kumikislap sa malamig na hangin. Ang radyo ni Migs ay nagtatagtag ng static, at ang dagat ay nangangalig sa bawat hakbang nila sa kahoy. Hands up! Sumigaw ang isang tinig mula sa dilim. Tunog ng kawalan ng awa, hindi gaanong naglilihim ng galit. Alam namin na nandyan kayo. Lumabas kayo ng maayos at walang sugatan. Si Riley kumapit ng mas mahigpit sa baril. Hindi kami lalabas, ani niya. Kung gusto ninyo ng listahan, hanapin ninyo kami dito. May saglit na katahimikan. Ang alak ng hangin ay humalo sa amoy ng langis ng van at ng asin mula sa dagat. Si Carla, nakayakap pa kay Isidro, ay dahan-dahang bumaluktot sa likod ng isang grupo ng mga kahon, pinipilit na itago ang maliit na katawan ng bata. Ang mga mata ni Isidro ay malabo pa, nanginginig sa takot na hindi alam kung ano ang susunod.
Isang lalaki ang lumapit, may isang ilaw na nakatutok sa kanilang mukha, nagbukas ang jacket at ipinakita ang isang badge na mukhang peke ngulit may timbang sa utos. Kami ang nag-aayos ng bagay na ito. Ipaalam niyo sa amin ang lahat ng pangalan at wala tatamaan, sabi niya, boses na malamig. Daniel ay tumayo. Pakiramdam niya ang mundo ay nagkulob sa isang maliit na mesa ng pagpili. Sundin ang banta at isuko ang listahan at baka may iligtas ang pamilya ni Hannah o ipagtanggol ang lahat at sumabak sa panganib na maaaring mag-api sa marami. Ang dalawang pagpipili ang iyon ay magkasing mahirap at sa bawat saglit na lumilipas, ang bigat ng desisyon ay nagiging mas mabigat. Magkano? Tanong ng isa sa mga unang kalalakihan. Hindi pera ang ibig sabihin. Pera ay maliit na hanggaran para sa gulo na ito. Huwag kayong pikon, tugon ni Riley, tumingin sa mukha ng lalaking may badge. Hindi kami nagsusuko ng tao sa harap ninyo. Kung isa sa alang-alang ninyo ang buhay ng bata, aalisin ninyo ang mga baril ninyo at umalis na lang. May pagninginig sa tinig ni Riley na hindi niya hinayaan na makita. Daniel ay tumahimik, nagmamasid, naghahanap ng butas sa depensa nila. Sa sulok ng kanyang balat, ang alaala ni Minjan ay bumalik. Ang pangako, ang isang nguti na may halong pag-alinlangan. Minjan ang nagbunyag ng impormasyon na parang isang tinik. Hindi nila alam kung totoo, ngunit napunta sila ngayon sa puntong ito. Bakit siya nag-iwan? Sino ang kasunod? Bigla, may isang malakas na putok, hindi mula sa baril, kundi mula sa isang bagay na sumabog malapit sa pasukan ng pier. Isang flare, nagliliwanag, dumidilat ang mga kalaban. Nagulantang ang mga linyang nakaharap, may maraming ingay at kaguluhan. Sa sandaling iyon, isang aninong dumaan sa gilid ng warehouse at dali-dali na sumisiksik palayo. Minjan! Sigaw ni Daniel, hindi na kinaya ang pag-aatubili. Ngunit ang tunog ay napalampas ng mga alingawang ng dagat at ng mga galaw ng kalalakihan. May dalawang grupo, ang mga nasa pier na nagmamando ng liwanag at ang mga nasa hangganan ng warehouse na tila nagbabantay ng hari. Migs, na laging mabilis sa kamay at isip, sinikap na sabayan ang pagtakbo para buksan ang pinto ng likod, ngunit may isang lalaki ang tumulak sa kanya at sumugat. May dugo na agad na sumanib sa hangin at si Migs ay nagningit-ngit. Hindi siya bigla ang sumuko, umayos ang posisyon niya at napaungol ng pilit. Riley sumabay sa isang pintig. Hindi nila kayang magtagal doon. Carla, kuha si Isidro. Akyat ka sa mezzanine. Dalhin mo ang lahat ng listahang nakalaman sa lata, utos niya. Carla tumango, nagpakipet ng bata sa dibdib at ginamit ang likod ng istante para umakyat. Ang hagdan ay maiksi at gawa sa kahoy, ang bawat paa niya ay parang kalawang na humihigpit. Daniel sa kabila ng takot ay kinaya ang salili at lumabas ng anino. May isang kalalakihan ang haharang sa kanya, baril ang nakaangat. Ngulit sa halip na umalis sa linya ng apoy, tinulak ni Daniel ang kahon sa kanyang harapan at nagpatakbo. Nagsimula ang palitan ng putok, malabo, walang pattern, at ang tunog ay nagkukumot sa kanilang mga utak. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaki ang tumawid sa pier at dahan-dahang sumabay sa mga anino. Daniel ay sumunod ng tahimik, siya at ang lalaki ay nagdaan sa pagitan ng mga kahon at nagluhod upang hindi makita. Ang mga palad ni Daniel ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagnanais na malaman ang totoo. Sandali, bulong niya. Huwag mong ilalabas ang baril. Kung may balak kang tumakbo, hindi ka makakapunta. Sumagot ang anino sa isang labi ng halakhak. Hindi ka ba natutong maghinala, Daniel? Mas malapit ang tinig. Kilala niya. Minsan, pinangalanan mo ang mga taong pinaniniwalaan mo. Si Daniel ay natigilan, dahan-dahan, ang ilaw ng flare ay nagliwanag sa mukha ng anino at siya ay nakita ang isang mukha na unang naramdaman niyang napuputol. Si Abel, ang lalaki na matagal nang nawala sa mapa, ang kasamang dati niyang nagbabantay ng pinto sa isang dating operasyon. Ang mga bagong wrinkles sa mukha ni Abel ay gawa ng bilis at ng takot. Ngunit higit sa lahat, ang kakaibang katahimikan sa mga mata niya ang nagpabigat. Si Abel ay hindi isang mananakop, siya ay tao na pinilit. Abel, sabi ni Daniel nang mababa, bakit ka nandito? Sino ang nag-utos sa'yo?
Abel tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng kahinaan. Hindi ito para sa akin, Daniel. Hindi ko ito pinili. Pinilit nila ako. Sinabi nila na kung hindi ako susunod, papatayin nila ang pamilya ko. Hindi ko alam na sila maglalagay ng pangalan mula sa loob ninyo. Huwag kang magloko, galit na sumagot ni Daniel, ngunit may kakaimbang pag-uga sa tinig. Sinong mula sa loob? Sino ang nasa listahan? Abel ay huminga ng malalim. Hindi sinasadya. Ang pangalan ay Hector Santos. Sa mga sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ni Daniel. Hector Santos, ang pangalan na parang simoy ng isang lumang kasaysayan. Si Hector ang dating kasosyo ni Daniel sa mga unang taon, ang taong tumulong mag-ayos ng mga transaksyon at nagsilbing link sa mga logistics. Hindi niya nalaman na may koneksyon ang pangalan kay Hana, ngulit may mga bagay na hindi mo agad nakikita hanggang mapahiran ng iyong mga kamay. Si Hector, tumugon si Daniel, hindi sigurado kung napakagat ang bahagi ng kanyang dila. Bakit siya? Hindi niya alam ang saklaw? Hindi siya. Sinabi ko na, hindi niya alam, sagot ni Abel nang may pamatay na pagod. Sasabihin ko pa ang isang bagay, ang courier bukas lang hating gabi, siya ang magdadala ng listahan. Dalawa ang sasakyan, ang mga tao ni Los Reyes at ang mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng iba. Ikaw, Daniel, may ugnayan sa isang tao na hindi niya alam na saklaw din siya rito. May isang pag-uungol mula sa malayo, isang shout ng isang kalaban at biglang may sumirit na bala papunta sa direksyon ng pier. Daniel at Abel ay naglubog sa likod ng kahon. Ang puso ni Daniel ay kumakarag at ang mga salitang sinabi ni Abel ay parang mga bato na bumagsak sa ilalim ng dagat. Hindi malapit sa ibabaw, hindi mabigat sa simula, ngulit patuloy na bumabawi sa kailaliman. Hector Santos, bulong niya. Sige, sasama ako sa iyo. Ngumit kailangan mong sabihin ang totoo. Sino ang puwersang nagbabanta sa kanya at bakit may pangalan niya sa listahan? Abel tumingingala. May taong sa loob ng kumpanya mo ang nag-upload ng manifest. May isang taong may access sa mga schedule at shipments. Sila ang gumamit ng pangalang Hector dahil malapit siya sa trabaho nyo, malapit sa logistic chain. Hindi niya alam na itinala rin siya sa ibang listahan. Daniel ay napaisip. Hindi niya alam. Ibig sabihin, maaaring walang intensyon si Hector na maging target. Maaaring ginagamit lang siya bilang takpan. Maaaring, sagot ni Abel, o kaya sadyang biktima na pinili dahil malapit ang pangalan niya sa maraming papel. Ngunit ang totoo, maraming tao ang may interes dito. Ang courier bukas ng hating gabi ay hindi lang magdadala ng kargamento, magdadala siya ng talaan ng mga pangalan. Kung makukuha ng Los Reyes ang lahat, mawawala ang proteksyon ng maraming tao. Kung mawala ang listahan sa maling kamay, mawawala ang buhay ng ilan. Ang mga salitang iyon ay parang isang palakpak sa likod ng leeg ni Daniel. Hindi sapat ang oras para ilista ang lahat ng dapat gawin. Bantayan si Hector, protektahan si Hana, hanain ang mall. Ngunit ang gabi ay hindi maghintay. Sa halip, lumalamig at nagiging mas mapanganib. May isa pang bagay, dagdag ni Abel. Minjun, bago siya umalis, nag-iwan ng marka sa package. Hindi niya sinabing ano, nungit nakita ko ang maliit na tatsulok na nakastamp sa kahon. Iyon ang simula ng paggalaw niya papunta sa pier. Kung nakita niyo ang parang maliit na tatak, alam niyo na may tao na naka-live na may kontrol doon. Daniel ay nagmasa ng mga bayani at takot sa kanyang dibdib. Saan na siya ngayon? Kailangan nating sundan ang marka. Abel tumingin sa dilim. Nakita ko siyang pumunta sa isang lumang fishing shed sa dulo ng pier. Iyon lang ang nasundan ko, pero marami ang naghahanap sa kanya. Kung uuwi siya sa pareho niyang taktika, maaaring magbago pa ang plano. Huwag nating hintayin na ang mga malalaki ang magpasya kung sino ang mabubuhay. Riley ay sumunod sa kanila. May dubo sa braso ngunit hindi nagpapakita ng kahinaan. Kailangan namin ng plano, sabi niya. Hindi tayo pwedeng mag-ambush ng maramihan. Kailangan nating makuha ang courier at ang listahan. Kung nakuha natin ang listahan, maaari nating tawagin si Hana at protektahan siya. At si Hector. At ang iba pa. Migs, tanong ni Daniel, tumingin sa napuwing lalaki. Migs ay nakasandal sa van, huminga ng mabigat. Kayang sumakay ang van at pumunta pa manipis sa kanila? O kailangan nating gumamit ng mga dingding at silungan? Migs tumango ng mahina.
Kayang-kaya, pero kailangan ng tao na magbalik dito para takpan ang mga kalalakihang papunta sa pier. At kung may drone, tumigil siya, nag-isip. Wala silang drone. Mga lumang alaala ng taktika ang pumuno sa mga mata niya. Daniel na nahimik ng saglit. Sa loob ng kanya, ang mga taon ng maliliit na kompromiso at pangakong nabitin ay nagtulak sa kanya upang pumili ng isang mas tapat na landas. Maghahati tayo, utos niya. Riley, ikaw at si Migs ang maghahanda ng diversion. Ako at si Abel susubaybay sa fishing shed. Carla, manatili ka sa mezzanine kasama si Isidro at bantayan ang listahan hanggat maaari. Kung may kailangan, tumawag ka sa amin sa pamamagitan ng whistle ni Migs, 3 maikling hiyaw. Carla tumango, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod ngunit may apoy pa rin. Ingat kayo, huwag ninyong isugal ang lahat ng tao para sa galaw na ito. Daniel ay tumingin kay Abel at sinabing, kung mali ang lahat at ang Hector ay biktima lamang, kailangan nating tiyakin na hindi siya masama. Sisiguraduhin ko na protektado siya. Abel tumango at nagbahay ng isang maliit na ngiti na paraya sa maliit na antas ng pag-asa. Kung magkakahiwalay man ang landas natin, tandaan mo, huwag magtiwala ng buong-buo sa sinumang nagdala sa iyo rito. Minjon ay may sariling laro, maaring tumulong siya o magpalala lang. Hindi laging malinaw ang daan, ngunit ang gabi ay naglalakad sa kanila. Ang oras ng hating gabi ay papalapit at ang pier ay pinipigilan ng alon ng iba't ibang interes. Ang barkong naglalayag sa malayo ay magpasabog ng ilaw na kumikislap at ang mga anino ng mga kalalakihan ay unti-unting nagtatagpo sa isang maliit na mundo kung saan ang bawat pangalan ay may timbang. Habang umalis si Abel at si Daniel sa gilid ng pier, si Riley at Migs ay naglatag ng maliit na patibong, ilang kahon na dadaplin, isang pailaw na ilalagay na parang nasunog, at isang maliit na sirena na kinuha mula sa lumang sasakyan ni Migs. Ang kanilang layunin ay magkalikot, maggulantang at bumuo ng puwang para sa pagkuha ng courier. Ngunit, sa likod ng kanilang mga mata ay ang takot na baka ang langit ay malaon ng nakaalaan para sa ibang desisyon. Si Carla ay umakyat sa mezzanine, tinakpan ang listahan sa ilalim ng isang lumang kumot at pinipilit na makipag-usap kay Isidro sa boses na parang malambing na kumot. Kaya natin to, bulong niya sa bata. Manalig lang anak, huwag mo kaming iiwan. Sa labas, ang mga sasakyan ng itim na grupo ay nagpatayat sa ilaw. Malapit nang magtama ang dalawang laro, ang laro ng Los Reyes at ang kanilang munting taktika. Ang hating gabi ay nagtatampisaw sa mga oras na may mataas na presyo. At sa itaas ng lahat, sa dulo ng pier, may isang lumang fishing shed na may pintuang nakaipit. Sa loob nito, isang anino ang nagmamasid papunta sa malayo, nagtatakip ng isang maliit na selyadong kahon. Sa selyo, may isang kakaibang tatak, isang tatsulok na tila kinikilala lamang ng mga taong nag-iisip ng higit pa sa isang susunod na hakbang. Ang tao sa loob ay nakatingin sa listahan na dawit ang pangalan ni Hector at sa isang maliit na piraso ng papel nakasulat ang isang pulang pangalan, Hana. Ang paghinga ng gabi ay bumigat. Ang bawat paggalaw ay may kahihinatnan. At sa pagdating ng hating gabi, ang mga desisyon ay hindi na maaaring baliktarin.